Bibisita kami ngayon sa Grand Palace kung saan dating tumira ang royal family ng Thailand. Hello, hello mga mare! Hello, hello mga mare! This is Mommy Jelay with another mini vlog. And for today's vlog mga mare, ayun nga at nasabi ko na kung saan kami pupunta ngayon. Bali, bago kami bumaba ng room mga mare, nagbook na nga kami ng Bolt. Tapos naghihintay na lang kami dito na dumating yung sasakyan namin. Hindi pa nga kami nakakalayo. Etong si Daddy mga mare, borlog na napakadali talaga makatulog nitong si Daddy kahit saan. Bali, ang Grand Palace pala mga mare is almost 30 minutes away from our hotel, kaya naman eto, medyo mahaba-haba din ang biyahe. Buti na nga lang at hindi naman masyadong traffic, kaya hindi rin mahal yung binayad namin sa Bolt. And eto na nga, nakikita ko na nga yung lugar na pupuntahan namin. Binabalang kami dun sa corner ng driver mga mare dahil hindi ata sila pwedeng mag-drive dito hanggang sa entrance dahil wala rin kami nakikita mga sasakyan. Papasok pa nga lang kami sa Grand Palace mga mare pero napakarami naming mga kasabayan, pati na rin mga nakasabayan na pauwi na. Anyway, nagpalit nga rin pala ako ng outfit kanina dahil eto, meron silang dress code at baka hindi nila ako papasukin. Dito na lang kami mismo bumili ng ticket mga mare. 500 baht nga per one ticket at 2 ticket lang yung binili namin si Aizen free pa. Mas mahal kasi sa Klook mga mare at meron pang mga cheche buretcha ng mga kasamang tour kahit wala namang entrance yung mga nakalagay doon. Anyway, flex ko na nga rin pala sa inyo yung mga OOTD namin na very Thailand dahil dito ko nga yan nabili. Ito nga si Daddy at si Aizen matchy-matchy pa. And white plain dress na lang din yung sa akin para maternuhan ko sila pero dito ko hindi yan nabili. Anyway, from 8:30 to 3:30 PM lang pala bukas itong Grand Palace mga mare. Nakarating nga kami dito ng 10 AM. And masasabi ko mga mare, based on our experience, hindi ko nga recommended ang pumunta ng ganitong oras dahil sobrang crowded na. Buti na nga lang at nakahanap kami ng pwesto dito sa sulok mga mare na wala nga masyadong nagdadaan. Kaya eto nga, sumegway na nga ako ng video para screenshot na lang para sa picture naming tatlo pero etong si Aizen ayaw talaga makisama. Umiikot kasi ang mga mata mga mare dahil sa dami niya mga nakikita dito na bago sa paningin kaya niya. Kami dalawa na lang ni Daddy yung umaaura-aura dito. May mga istorya nga pala yung mga painting sa likod mga mare pero hindi namin alam. Marami lang kami mga nakakasalubong na tour guide dyan na nag-e-explain ng history ng Thailand. Hindi na nga kami nagdala ng stroller ni Aizen mga mare kasi mas gusto rin naman ni Aizen yung naglalakad tapos kapag hindi na niya kaya bubuhatin na lang ng Daddy. Naaalog-alog kasi si Aizen mga mare kapag naka-stroller siya at naglilibot kami and ang ending nasusuka nga siya. Kaya para maiwasan yun eto na nga lang yung ginawa natin. And isa pa, mas maganda nga na free sila at nakakapag-explore din sila. And good thing nga itong si Aizen mga mare marunong na nga makinig sa amin at sumusunod-sunod lang sa aming mga ginagawa. Ang Grand Palace mga mare is a famous landmark here in Bangkok and no visit in Bangkok is complete without it. This complex building mga mare is built by year 1782 and for 150 years dito nga nanirahan ang royal family ng Thailand. Pati na nga rin yung mga umupong administrasyon ng gobyerno ng Thailand. May mga areas pala dito na bawal mag-take ng picture mga mare at kailangan magtanggal ng mga sapatos. Mga lugar kasi yun ang dasalan mga mare at kailangang irespeto. Pagkatapos namin doon, eto nga at dede-break ang Aizen. If you're traveling with a toddler like us mga mare, masasabi ko talaga na hindi kayo makakapag-travel na jump pack yung itinerary nyo sa isang araw. Kaya kami nakabase lang sa pace ng anak namin at talaga namang sinusundan lang namin yung alam kong kaya niya. May mga pinrepare akong itinerary mga mare at halos lahat talaga doon ay hindi nasusunod. Pero okay lang naman at expected naman namin yun at matagal-tagal pa naman kami dito at marami pa kami siguradong mapupuntahan. Marami nga palang nakapalibot na buildings dito mga mare pero napakahirap bigkasin ng bawat isa. Pero isa lang masasabi ko mga mare, amazed na amazed ako dito sa likha nila kasi grabe yung creativity nila at yung effort na binuhos talaga nila dito. Pero dahil sa sobrang init din ng buhos ng sikat ng araw mga mare, hindi na nga rin kami nagtagal dito at lumabas na nga. Isang oras lang yung tinagal namin dito mga mare sa paglilibot at grabe talaga at hindi na namin kinayang dalawa ni Daddy at hindi na nga kami nakapaglibot pa sa ibang parte ng Grand Palace. Kagaya nito mga mare, yung outer side ng Grand Palace napakarami pa palang mga pasyalan dito at napakagaganda ng mga building. Yung mga infrastructure nila dito mga mare talaga namang nakakamangha pero hindi na nga namin na-explore isa-isa yan. Kaya noon vinidyohan ko na lang nang may pakita ko pa rin sa inyo mga mare kasi hindi na talaga namin kinakaya ang init. Grabe yung init! Nilakad namin mula doon hanggang dito. Ayun si Daddy and Aizen. Sobrang init. Grabe. And honest opinion mga mare, based lang naman ito sa experience namin hindi nga namin na-enjoy yung pag-visit namin ng Grand Palace. Hindi kasi talaga nakaka-enjoy yung grabing sikat ng araw mga mare, parang tirik na tirik at napakalapit nga sa mga mukha namin. Bali yung binok namin Bolt mga mare, nagpababa nga kami sa may Pratunang Market para nga bumili muna ng makakain namin. And pabalik naman sa hotel mga mare dahil pare-pareho na nga kami mga pagoda nagtuktok na nga lang kami. Napakalapit lang ng hotel namin dito sa may Pratunang Market mga mare pero ang singil ba naman sa amin 200 tingin nga ako sa Bolt,
Yung parang grab nila dito mga mare, at wala pa nga sa 100 yung bayad papunta sa hotel namin at nakasasakyan pa kami noon. Kaya tumawad talaga ako sa driver nung sinabi niya 200 mga mare. No, 98 baht only bro. Kaya pumayad na siya ng 100 mga mare. Napakalapit lang din naman kasi yung hotel namin dito. Sa buong trip namin dito mga mare, eto pa lang yung unang beses na sumakay kami ng tuk-tuk dahil alam nga namin pagkamahal-mahal ng sigil nila Naging dito. Sulit naman yung pagsakay namin dito mga mare dahil kitang-kita kay Aizen na na-enjoy naman niya. Wala pang 10 minutes nakarating na nga kami dito sa hotel namin at may energy pa nga kami magsayaw-sayaw tatlo dito. Para namang hindi pagoda at gutom na gutom yung mga yarn. Anyway, itong si Aizen mga mare, enjoy na enjoy nga rin. At tingnan nyo naman at patawa-tawa pa nga. Tapos na natin sa atin, ma. Ay, tapos na. Ito na nga yung fried rice na ilang araw ko nang kinakanta kay daddy dahil ito yung fried rice na natikman namin dati before na gustong gusto ko. Tapos bumili lang kami ng mga barbecue and mango juice. 10 and 15 baht lang yung mga barbecue nila mga mare. Sobrang mura and sobrang sarap din ng mga pagkain nila.